Ano bang nangyayari na sa inyong party list? May ruling na ang Korte Suprema, pumabor doon sa inyong petition. Di ba? Kayo ang petitioner? Yes po, ako po mismo actually ang petitioner sa Supreme Court. Kung maaalala po kasi ng mga tagapakinig, taong 2019 po nakaupo na po kami sa Magsasaka Party List. Okay. 2022 elections nanalo rin po kami. Pero yun na po, hindi na po kami nakaupo nung dahil meron nga pong umaagaw ng mga panahon po na yun no, sa Magsasaka Party List. Alam niyo po kasi sa Bampalad, iilan lang dyan sa Kongreso ang parang tunay na party list po eh. Kami po sa Magsasaka Party List, talagang binuo ng mga magsasaka. Oo. Alam mo yan, naging congressman po kayo sa Angel, di ba? Oo, mahirap manalo. Pagka totoong sektor yung kinakatawan mo. Unang-una, walang gustong mag-ambag. Sariling bulso mo gagastos. So, nanalo kayo noong 2019, pero hindi kayo... And 2022. And 2022, 2019 may nakaupo. Meron po. Tapos 2022, may nanalo kayo pero hindi kayo nakaupo. Ayan, okay. Opo. So, anong ruling ng Korte Suprema na pumapabor sa inyo? Ang nangyari po kasi noon, nagkaso kami sa Supreme Court dahil yung COMELEC, inaward yung, hindi ko nga ito maintindihan, inaward yung Certificate of Proclamation sa ibang tao. Kasi may ibang nag-file para sa Magsasaka Party List. So, it was a long and protracted legal battle. But in the end, ang Korte Suprema po ay nag-decide na ang Magsasaka Party List ay yung, kumbaga yung faction po na kasama ako. Kasi po ako simulat sa poll, ako ang original Secretary General. Okay. Sino-sino, ano-ano yung mga grupo na kasama ho ng inyong itong grupo? Ay yung mga ano po, farmers co-ops po talaga all over the Philippines. Farmers co-op. Yung mga yung liga ng mga MAU ng Municipal Agricultural Officers. Kasama nyo rin yung mga iba pong mga MAU po nakaka-relate. Pero yung sa liga po, may mga kaibigan po diyan. Nakasama din. Yes po. Oo. So sa anong mga regions nanggagaling yung mga farmers ho ninyo na kapanalig? Luzon, Visayas, Mindanao po yan. Pero ang concentration po nasa Region 3 at saka Region 6. Yung talagang mga farmers, mga farming regions yan. Ayan. Sino dapat ang maging kinatawan ninyo noong 2022? Noong 2022 po, marami pong nag-file una, yung dating aming congressman nung naupo noong 2019, si Attorney Aljo Tabatbat, na aking klase dati, kaibigan. Tapos po, meron po nag-file itong actually nakaupong congressman ngayon to ayaw ko sa bagitin, pero si dating Pasingero Party List, congressman nominee. Tapos, may nag-nominate. Ayaw ko lang bagitin pangalan kasi, Hindi, ibig sabihin, mula sa inyo, lumipat, bumuo ng ibang party list, ganon? Hindi po, galing siya po sa Aero Party List, natalo siya doon, tapos inaagaw niya nun yung magsasaka. Parang ganun po ang nangyari. Okay. Yun po ang naging kaso sa Supreme Court. Okay. Pero sa kasamaang palad, naging final and executory na itong Supreme Court case noong, ito lang po, last year lang, noong July 2025. Nung tapos na, no? Hindi na kayo lumaban. Ang termino. Tapos nung tumakbo kami po ng 2025 din, dahil nga sa gawa ng gulo, tapos hindi po nakaupo ng 2022 to 2025, kinapos po kami ng ilang boto lang. Naka 200,000 plus votes rin kami, pero pinapos na po. Okay. So, kayo ho ang kumakatawan sa sektor ng mga magsasaka. Kasi yung isang grupo yata, ang tawag doon, yung FFF, Federation of Four Farmers lang pala yun. Hindi po namin kasama yung mga... Apat lang ba lang miyembro na dati 3, naging 4, kaya Federation of Four Farmers. At least po dumadami sila. Okay. So, ngayon sa darating na eleksyon, malinaw na doon sa ruling ng Korte Suprema na kayo ang pipili ng kinatawan. Yes po. Final and executory judgment na po yun. Wala na po pwede mag-MR o apila.
Para naman at least finally magkaroon ng totoong kinatuan ang mga magsasaka sa Kongreso, ano ha? Anong ruling na ano pang iniintay? May sinasabing hinihintay pang ruling galing sa Korte Suprema. Opo, kasi po, itong, meron na naman nga pong mga bago. Alam niyo po, sabi ko kasi yung pagbago yung, pag yung Patos ito na, wala naman kami malaking backer sa likod namin, so marami nang gugulo. Yung nabanggit nyo na nga po kanina, yung Federation of Free Farmers, sila pupumulit na na sila daw yung sa magsasaka Patos, never naman po namin sila naging miyembro since the start. Hindi ko alam nakipag-deal ata itong aming dating pinatawad si Argel Kabatbat ng dito kay Federation of Free Farmers para sila daw ay maging magsasaka party list. Kaya ang problema nila, mayroon po Supreme Court ruling na nagsasabi na actually pangalan ko po mismo ang nakalagay doon. Oo nga, pangalan nyo, nabasa ko kaya nga nililinaw natin na finally, merong ruling ang Korte Suprema, kinikilala kayo bilang lehitimo tunay na sektor action niya ng magsasaka party. So, i-file po sa COMELEC, last year din po, after po naging final ng executory, yung kaso. Okay. Pero pending pa rin po hanggang ngayon yung resolution po nun. Okay. So, attorney, paano nyo ngayon tinutulungan ang inyong mga kapanalig, itong miyembro ho ninyong mga magsasaka? Never naman po kaming tumigil po sa pagkilos. No? Kasi even before 2019, even before po naging party list ang magsasaka, talagang yan po ang aming bukasyon. Ako po isang abogado rin po ako ng mga magsasaka. Ngayon po, itong mga aming mga co-ops, no? Sa kabutihang palad, pabuti-buti itong panahon ni President BBM, medyo nagiging maganda naman po ang mga resulta ng aming mga engagement sa gobyerno, lalo sa Department of Agriculture. Kumbaga po, malayo po dyan kasi mga coconut farmers, rice farmers, na ngayon nagkakaroon ng access sa mga serbisyo ng gobyerno. So, tuloy-tuloy naman po ang aming pag-access sa mga loans dito sa ACTC, sa mga pagkuha po ng mga pharmaceries, mga pataba, etc. Na malaking tulong po sa aming mga miyembro. Okay. So hindi na argambyado ha ngayong mga panahong ito kasi ang ngayon paunahan kung sino yung makakatanggap ng subsidy. So ang inyong ginagaranti nakakarating ho sa inyong mga miyembro sa ating mga magsasaka yung pong mga ayuda na dapat na makarating sa kanila. Opo, siyempre po lagi namang kulang po yan, Sir Angel, no? Alam naman natin yan, siyempre limitado ang budget ng gobyerno. Pero at least po ngayon, malaking pagkakaiba talaga sa mga nung nakaraan na nakakarating talaga hanggang sa baba. So, yun ay malaking pasasalamat po natin sa ngayon. Okay. Pero, much to be desired pa talaga. Talagang kulang talaga pondo ng gobyerno. At napakarami pang mga magsasaka ang kailangan maka-access. Ang ngayon talagang nakaka-access na. Ang lagi kasi nila sinasabi, attorney, pagka ganito daw mga grupong sektor na magsasaka, ng mga manggagawa, kadalasan mga life leaning, ano bang leaning ho ninyo? Siguro hindi naman kayo, general kayo. Namin sa isang sektor po namin. Issue-based lang po tayo. Hindi kayo... Mga kanang kaliwa, hindi po namin masyado kami yan. Hindi kayo makakaliwa. Okay. Sa sektor lang po ng magsasaka. Sektor lang magsasaka. Ayan, okay. Kasi nga, sabi ko, general kayo Attorney, maraming salamat for joining us. Magandang umaga po. At sana nga, hindi maargabyado ang sektor ng pagsasaka sa mga darating pang eleksyon at maliwanagan ito sa lalong madaling panahon o ma-resolve na sa lalong madaling panahon ng COMELEC. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa AJ. Magandang umaga. Magandang umaga. Si Attorney General Du. Kaya pala